Sa iba pang balita, sinimulan na ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board ang investigasyon sa bus ng Florida Transit na nadisgrasya sa Mountain Province noong nakaraang linggo. Una rito, sinuspindi na rin ng LTFRB ang operasyon ng naturang bus transit. Balita mo kami, Noel Perfecto. Sinimulan na ng LTFRB of pagbaklas ng mga plaka ng lahat ng mga nakaparadang mga sasakyan sa loob ng 3 garage areas nito sa kahabaan ng Earnshaw sa Sampaloc, Manila. Hindi na pinatagal pa ng Land Transportation and Franchising and Regulatory Board ang ginawang investigasyon matapos na suspindihin ng 30 araw ang operasyon ng Florida Transport nang madawit ang isa sa mga sasakyan nito patungong Maynila mula sa Bontoc area. Sinubukan ko na ng PTV4 ang may-ari ng transport firm, subalit hindi nagpakita ito sa government television. Gayun din ang reaksyon ng mga driver at conductors nang sinubukan namin kunin ang panig ng mga ito sa 30-day suspension. Subalit hindi naman pinawalang bahala ng 2 party list congressmen ang paghingi ng paliwanag ng LTFRB sa nangyaring naganap at kung bakit pinayagan na makabiyaheng naturang sasakyan kahit na walang pahintulot at dokumento na magbiyahe ito. Narito ang pahayag ni na Abacada Congressman Jonathan De La Cruz at Buhay Party List Congressman Lito Atienza kaugnay ng pagkukulang na naganap. Ano ba ang ginagawa ng LTFRB tungkol sa franchise? Kasi wala na eh. This is a logjam. This is already chaos. Ano nangyayari? Wala. Pinapunta na namin sila sa Kongreso, tatawagin namin ulit sila, Noel. Alam mo kung bakit? Hindi sila makapag-explain tungkol dun sa sistema nila na pagbibigay ng prangkisa. Nagkaroon ba naman ng pagkakataon? Isipin mo, yung mga regional offices nila nagbibigay ng mga prangkisa that are overlapping other franchise areas. We will have to make the bus company answer, definitely. But the investigation should not just be limited to the bus line because the cry for blood should not be just concentrated on that issue. Para sa Telebisyon ng Bayan, ako naman si Noel Perfecto.